Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y itago niyo na lang ako sa pangalang Gabby. 27 anyos. Nakatira po dito sa Laguna. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Dahil sa punto ng buhay ko, hanggang ngayon, ay daladala ko pa rin ang bigat ng konsensya ko. Hindi po ako perpektong tao. Hindi ako perpektong babae. Nagkamali ako. At ang kwento ko ay tungkol sa kung paano ako nahulog sa maling tao. Sa kaibigan ng aking asawa. At kung paano kami magkakaroon ng affair, yun po ang aking isasalaysay. 2 taon pa lang kaming nagsasama ni Kyle. Hindi pa kami kasal dahil sa totoo lang, wala pa kaming sapat na ipon para doon. Nabuntis kasi ako kaagad, kaya lahat ng naitabi namin noon ay mapupunta lamang sa pagbubuntis ko, sa pakanganak at sa mga pangangailangan ng magiging anak namin. Pareho kaming nagtatrabaho noon sa Maynila, sa iisang opisina. Parehas din kaming taga Laguna. Doon nagsimula ang lahat, ang pagmamahala namin. Wala pang 1 taon kaming magkasintahan nang mabuntis niya ako. Hindi namin inaasahan yun, pero pinanindigan namin. Sinubukan naming mag-stay sa Maynila kahit buntis ako, pero hindi naging madali. Nag-resign na kasi ako sa trabaho ko, kaya't solo na ni Kyle lahat ng gastos. Renta ng bahay, pamasahe, pagkain, lahat-lahat. Halos wala nang natitira sa sahod niya. Kaya naman isang araw, nagdesisyon si Kyle. Uwi na tayo sa probinsya. Mas makakatipid tayo doon. Nandun si Mama, tutulungan niya tayo. Wala na rin naman akong ibang maisip na mas magandang opsyon, kaya pumayag ako noon. Pagdating namin sa Laguna, doon kami tumira sa bahay ng nanay niya. Biyuda na ito at kaming 3 ang naging magkakasama. Ako, si Kyle at ang biyenan ko. Tahimik lamang ang naging buhay ko doon. Simple, malayo sa ingay ng syudad. Sa una, naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw na makilala ko si Nico. Siya nga pala mahal, pupunta dito si Nico mamaya. Sabi ni Kyle isang hapon habang may inaayos siya sa labas ng bahay. Darating mamaya, tutulungan ako maghanap ng trabaho. Hindi ko yun masyadong binigyan ng pansin. Mabuti naman at may tutulong sa kanya. Mahirap din naman na sa nanay niya lang kami aasa. Mga bandang hapon, may narinig akong boses sa may labas. Pare, napasilip ako sa bintana. At doon, parang tumigil ang mundo ko, Miss Love. Nakatayo sa labas ang isang lalaking matangkad. Moreno, nakangiti, at pamilyar na pamilyar ang mukha sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun, si Nicolas. Ang lalaking minsan kong nakilala online, sa Facebook. Ang lalaking naging boyfriend ko, kahit hindi naman kami kailanman nagkita noon. Gabi, tawag ni Kyle. Alika dito, papakilala kita kay Nico. Parang nanlamig ang buong katawan ko habang lumalakad papalapit sa kanila. Ngumiti si Kyle, walang kamalay-malay. Pare, si Gabi, misis ko. Napatingin sa akin si Nico. At sa isang iglap, nakita ko rin sa mga mata niya ang pagkagulat. Pero mabilis din niya yung itinago. Hi. Sabi niya na parang natural lang. Ngumiti naman ako kahit ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Hi. Nagabot siya ng kamay. Sandali akong nag-alinlangan bago ko iyon tinanggap. Sa simpleng paghawak na iyon, parang bumalik ang lahat ng alaala namin. Ang mga gabing magkausap kami, ang mga pangakong binitaw niya sa akin noon, at ang gabi-gabing pagvi-video call namin noon, kasama ang mga usapang nakakahiyang isipin ngayon. Parehas pala kayong tahimik ha? Biro pa ni Kyle na tumatawa. Kung alam niya lang.
Kung alam niya lang kung anong tensyon ang namumuo sa amin at kung anong meron sa nakaraan namin. Hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan kami magkikita ng personal kung kailan ako'y nagdadalang tao na. Bago ko nakilala si Kyle, naging kasintahan ko sa Facebook si Nico. Ilang taon din kaming naging magkarelasyon. Alam kong taga Laguna din siya. Pero ni minsan ay hindi pa kami nagkita dahil nga sa hindi ako nakakauwi ng probinsya noon. Ilang beses na udlot ang pagkikita namin hanggang sa naghiwalay na lang kami dahil sa bigla na lamang siyang hindi nagparamdam. Oo, sa Facebook lang kami nagkakilala. Nicolas ang pangalan niya doon, kaya naman hindi ko agad naisip na siya si Nico, ang kaibigan ng asawa ko. Matagal din kaming naging magka-chat sa Facebook bago naging kami. Kahit hindi pa kami nagkikita, ganoon naman na ngayon, wala nang bago doon. Ilang taon din yun at alam kong totoo ang nararamdaman ko noon para sa kanya. Akala ko nga noon siya na. Pero bigla na lang siyang nawala. Walang paalam, walang paliwanag. Hanggang sa nakilala ko rin si Kyle at tuluyan ko nang kinalimutan ang lahat. Akala ko tapos na. Akala ko wala nang babalik. Pero heto siya ngayon. Nasa harap ko at kaibigan pa ng mister ko. Para nga namang isang biro ng tadhana. Lumipas ang mga araw at mas naging madalas ang pagpunta ni Nico sa bahay. Halos araw-araw tuwing hapon ay nandun siya. Tumutulong kay Kyle sa kung ano-anong gawain. Minsan sa motor niya, minsan naglalaro ng Mobile Legends, at minsan kwentuhan lang. At sa bawat araw na nakikita ko siya, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi kami nag-uusap ni Nico. May distansya kaming dalawa. Pero may mga pagkakataon na nagkakatitigan kami at sapat na iyon, Miss Love, para maalala ko po ang lahat. Isang hapon, naiwan kami sa may kusina. Si Kyle kasi biglang lumabas para bumili. Tahimik kaming pareho hanggang sa siyang unang nagsalita. Hindi ko akalaing ikaw yon. Mahina niyang sabi. Hindi ako sumagot. Ako rin. Sagot ko na pabulong lang. Gab, pagbanggit niya sa pangalan ko at parang bumalik ako sa dati. Nakikita na kitang nakapost sa profile ni Kyle noon. Pero hindi ko akalain na. Bakit kasi nakablock na ako sa'yo? Nasaan na yung dati mong account? Bakit ka ba kasi nawala noon? Hindi ko na napigilang itanong. Tumahimik siya sandali. Nagkaproblema lang ako noon. Sabi niya. At ni hindi mo man lang ako kinausap? Hindi ka man lang nagsabi? Kabod ka na lang hindi nagparamdam na para bang wala lang sa'yo lahat? Alam ko. Sagot niya na may halong pagsisisi sa boses. At yun ang pinaka-pinagsisisihan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Galit ba o lungkot? May anak na kayo. Dagdag niya na pilit na ngumingiti. Masaya ka ba sa kanya? Napangiti ako kay Nico. Oo naman. Masaya ako kay Kyle. Sagot ko dahil totoo naman yun. Mula noon, Miss Love, para bang may nagbago. Hindi man namin aminin, pero may tensyon sa pagitan namin ni Nico. Mga simpleng tinginan, mga maiksing usapan, mga pagkakataong nagkakasabay kami, at biglang nagiging awkward ang lahat. Isang gabi, may inuman sa bahay. Magkasama si Kyle at si Nico. Masaya silang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ako noon ay nakatabi kay Kyle. Alam mo ba, Gabi? Sabi ni Kyle habang medyo tipsy na. Si Nico, solid na kaibigan ko yan. Kahit na anong mangyari, parang kapatid ko na yan. Napatingin ako kay Nico. Hindi siya makatingin sa akin. Ganun ba? Sagot ko. Oo naman. Sabi naman ni Nico sabay inom. Parang kapatid ko na siya. Magkasama na kami noong high school pa lang kami.
Pero sa likod ng mga salitang yun, may kung anong hindi masabi si Nico. At doon ko unti-unting naramdaman na hindi pa pala tuluyang nawawala ang nakaraan namin. At sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa akin na hindi pa nakaka-move on. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mabuo ulit ang koneksyon namin ni Nico. At hindi ko rin alam kung paano ko ba ito haharapin. Bastang alam ko lang, ito ang naging simula ng pagkakamali ko. At habang tumatagal, parang bumabalik ang nararamdaman ko kay Nico. Lumipas ang mga araw. Maagang umalis noon si Kyle. Mamamalengke daw siya sa bayan. Karaniwan naman na yon, kaya hindi ko na masyadong pinansin. Sanay rin naman akong maiwan mag-isa doon. Madalas din kasing wala ang nanay ni Kyle dahil sa barangay ito nagtatrabaho. 5 buwan na ang tiyan ko noon. Medyo nahihirapan na rin ako, kaya mas pinili kong magpahinga na lang at mag-ayos na lang ng mga gamit. Tahimik ang buong bahay noon, hanggang sa may narinig akong kaluskos sa kusina. Bigla akong kinabahan. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. At pagdating ko sa kusina, nagulat ako. Si Nico, nakapwesto siya sa may lababo, nakayuko habang may inaayos. Napatingin siya sa akin. "Ah, ikaw pala." Sabi niya na parang nagulat din. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko. "Pinatawag ko kanina ni Tita May. May sira daw yung lababo ninyo. Alam mo naman, tobero minsan o kaya construction." "Oo nga pala, naalala ko." Sabi ko sa kanya. Napatingin ako sa may lababo. Nakabukas ang ilalim at may mga gamit siyang nakalatag. Nasan ba si Tita May?" Tanong ko. "Kasama ni Kyle, umalis din. Hindi ba sila nagsabi sa'yo? Pupunta daw sila sa bayan ah." Hindi. Akala ko kasi si Kyle lang yung pumunta." Parang may kung anong bumigat sa pakiramdam ko. "So, kaming dalawa lang?" "Ganun ba?" Sabi lang ni Nico. "Hindi ko rin alam na ikaw lang yung may iwan." Dagdag niya na medyo nag-alangan ng ngiti. Tumango na lamang ako, tapos nagkunwaring may kukunin sa kusina para hindi maging awkward. Pero kahit anong iwas ko, ramdam ko yung presensya na. Yung bawat galaw niya, yung bawat tunog ng ginagawa niya. Para bang ang lakas-lakas sa pandinig ko. Ilang minuto kaming ganun, walang imikan. Hanggang sa siya ulit ang nagsalita. "Okay ka lang ba, Gabi?" Tanong niya na hindi tumitingin. "Ha? Oo naman." Sagot ko agad. "Parang hindi eh." "Anong ibig mong sabihin?" "Simula nung nagkita tayong dalawa, parang lagi kang tense." Hindi ko agad yon nasagot. Tama siya. Pero ano bang sasabihin ko? Na hindi pa ako okay? Na hindi pa rin ako nakaka-move on? Na may parte pa rin sa akin na naguguluhan? Wala yon. Sagot ko na pilit tinatapos ang uusapan namin. "Gab." Pagbanggit niya sa pangalan ko. Napatingin ako sa kanya. Ngayon ay nakatayo siya. Nakaharap sa akin. Pawisan siya, nakasando. May kaunting basa sa katawan. Simple lang pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang hatak. "Pwede ba tayo mag-usap ng maayos?" Tanong niya. Kinabahan naman ako. "Hindi na kailangan." Sagot ko na umiwas ng tingin. "Kailangan." Mariin niyang sabi. "Hindi tayo nakapag-usap ng maayos noon. At hindi rin ako matahimik. Bakit ba sa dinami-dami ng kaibigan ni Kyle ikaw pa?" Tanong ko na halos pabulong. "Hindi ko din alam, Gab. Hindi ko naman alam na ikaw ang magiging misis niya." Mas lalo akong natahimik. Pero ngayon nandito ka na. Hindi ko rin alam kung paano kikilos na parang walang nangyari dati. Alam ko, kahit na video call lang tayo nagkikita, alam kong naging mahalaga ako sa'yo, Gab. Napakagatlabi ako. "Malamang," sagot ko. Kasi kahit sa video call o chat lang lahat ng nangyari sa atin. Nico,
May nangyayari pa rin sa atin noon. Kahit sabihin nating online lang yun, totoo lahat ng nararamdaman natin. Tumango siya. At paano ko makakalimutan yon? Kung kada makikita kita ngayon, naaalala ko lahat. Alam ko. Anya, ngayon, ano bang gusto mong mangyari? Tanong ko sa kanya. Hindi naman agad sumagot si Nico. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Napaatras pa nga ako ng konti. Nico, ano ba? Relax ka lang, Gabi. Sabi niya na mahina ang boses. Hindi naman kita sasaktan. Gusto mo bang gawin na natin yung noon? At least ngayon, pwede nang maging totoo. Maranasan man lang natin. Hindi yun ang iniisip ko, Nico. Sagot ko. Pero hindi rin naman ako sigurado kung totoo ba yung sinabi ko. Kung hindi, bakit kabadong-kabado ka? Hindi ako nakasagot. Kasi totoo yun. Kinakabahan ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nararamdaman kong init. Maya-maya tumalikod siya at biglang bumalik sa lababo. Okay na to, sabi niya habang naguhugas ng kamay. Tumango naman ako. Salamat. Tapos bumuntong hininga ko. Walang anuman, Gabi. Dapat doon na natapos ang lahat. Dapat normal lang. Pero hindi. Dahil habang nakatayo na siya sa harap ng lababo at tumutulo ang pawis mula sa noo niya pababa sa leeg. Hindi ko alam kung bakit pero napatingin ako sa kanya at napalunok ako. Napakainit kasi. Sabi niya habang napansin ang tingin ko. Wala naman kasing bentilador dito. Oo nga. Sagot ko at pilit na umiiwas ng tingin pero huli na. May nabuo ng kakaiba sa amin. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman. Gabi, tawag niya ulit. Masaya ka ba talaga? Parehong tanong, pero iba ang dating ngayon. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung magsisinungaling ba ako o magsasabi ng totoo. Hindi ko alam. Sagot ko ng mahina. Natahimik siya. 5 months na akong buntis. At ilang buwan na ring walang ganap sa amin eh. Hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko. Pero alam kong naintindihan niya yon. Ganun ba? Sabi niya. At sa tono ng boses niya parang alam na niya. Mismo ba? Tanong niya ng diretsyo. Napayuko ako noon, Miss Love. Hindi ko na kailangang sumagot. Alam na niya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Kung sino ang nauna. Kung paano kami napunta sa ganung sitwasyon. Ang alam ko lang, sa isang iglap nawala ang distansya namin. Naramdaman ko na lamang ang kamay niyang marahan at maingat. Parang sinusubukan kung okay lang ba. Dapat nga umatras ako, pero hindi ko naman ginawa. Sa halip, ipinikit ko pa ang aking mga mata at inayaan ang sarili kong madala ng mga sandali. Walang malinaw na salita, walang pangakong binitawan, puro emosyon lang, puro pagkukulang na biglang pinunan. At sa gitna ng lahat ng yon, alam kong mali. Pero pinili kong hindi isipin yon kahit sandali lamang. At doon sa may lababo, tuluyang may naganap sa amin. Hiram na oras, hiram na sandali. Sinulit namin ang lahat habang wala pa si Kyle. Nang matapos ang lahat, pareho kaming natahimik. Para bang biglang bumalik ang realidad. Lumayo siya, ako naman ay napaupo sa silya. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Gabi, sabi niya pero hindi niya tinuloy. Umiling lang ako. Wag na natin tong pag-usapan pa. Pero, please Nico. Tumango na lamang siya. Hindi na to mauulit ha. Dagdag ko at pilit pinapatatag ang boses. Hindi naman siya sumagot. At yun ang mas lalong nagpabigat sa pakiramdam ko. Pag-uwi ni Kyle, parang walang nangyari. Ngumiti ako, inasikaso ko siya.
Ginampanan ko ang papel ko bilang asawa niya. Pero sa loob ko, gulong-gulo ako. Habang pinapanood ko silang dalawa na nagtatawanan, parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Ayos na ba, pre? Oo pare, ayos na. Wika ni Nico na tumingin pa sa gawi ko. Isang sikreto, isang pagkakamali na nagsimula na at hindi ko na alam kung paano ko ba tatapusin. At ang mas nakakatakot doon, Miss Love, hindi nga ako sigurado kung gusto ko ba talagang tapusin. Akala ko, pagkatapos ng nangyari sa may kusina, matatapos na rin ang lahat. Akala ko kaya kong pigilan. Akala ko kaya ko pang bumalik sa dati. Pero mali ako. Doon pa lang pala magsisimula ang lahat. Dahil mula noon, mas naging madalas ang pag-uusap namin ni Nico. Hindi man harapan, kundi bumalik sa chat. Sa umpisa, kumustahan lang. Kumusta ka na? Okay lang. Kumusta si baby? Ayos lang din, malikot. Mga ganun lang. Pero habang tumatagal, mas nagiging delikado pala. Lalo na kapag wala si Kyle. Kapag nasa labas siya o may ginagawa, doon kami nagkakaroon ng oras para mag-usap. Tahimik lang ako sa isang sulok. Hawak ang cellphone. Busy. Sa bawat mensahe ni Nico, parang may kung anong gumigising sa loob ko. Isang bagay na matagal ko nang binaon sa limot. At mas lalo pang naging komplikado ang lahat nang tulungan ni Nico si Kyle. Paring Kyle, may alam akong trabaho, baka gusto mo. Sabi ni Nico isang araw. Talaga? Sagot ni Kyle na halatang interesado agad. Oo, kakilala ko yung may-ari. Kailangan nila ng tao. Subukan mo na, ikaw agad ang una kong naisip Sinabi ko na rin sa kanila na baka mag-apply ka. Hindi nagdalawang isip si Kyle. At ilang araw nga lang, nakapasok siya agad sa tulong ni Nico. Ganon kabilis. Salamat talaga pre. Sabi ni Kyle na halatang tuwang-tuwa. Malaking tulong talaga to sa amin ni Gabi. Ngumiti lang si Nico. Walang anuman. Pinapanood ko lang silang dalawa noon. Magkatabi at masaya. Sa loob-loob ko, parang may sumasaksak sa konsensya ko. Kasi habang nagpapasalamat ang mister ko, hindi niya alam ang totoo. Hindi niya alam ang lihim na nabubuo sa likod niya. Dahil sa bagong trabaho ni Kyle, mas madalas na siyang wala sa bahay. Maagang umaalis at gabi nang nakakauwi. At doon, mas lalong dumalas ang pag-uusap namin ni Nico. Mag-isa ka ngayon? Chat niya isang hapon. Oo, OT daw si Kyle Sagot ko naman. Miss mo na ba ako? Napahinto ako nun sa pagbabasa. Dati hindi naman siya nagtatanong ng ganun. Pero ngayon, para bang mas direkta na siya. Bakit mo tinatanong yan? Sagot ko. Gusto ko lang naman malaman kung ako lang ba yung nakakaramdam nito. Napapikit ako. Hindi ko alam kung magsisinungaling ba ako o hindi. Hindi ko alam. Sagot ko. Pero ang totoo talaga, alam ko. Namimiss ko siya. Namimiss ko yung pakiramdam na nakikita ko siya. Namimiss ko yung atensyon niya. Namimiss ko yung paraan ng pagtingin niya sa akin. Gabi, mali na to. Sabi ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong umiwas, bumabalik pa rin ako sa dati. Na para bang may humihila. Para bang may kulang na siya lang ang nakakapuno. Dumating yung unang sahod ni Kyle. Masaya siya. Excited. Mahal, ititreat ko lang muna mamaya ng inuman si paring Nico ha. Bilang pasasalamat lang. Wika ni Kyle. Sige lang, wala namang problema. Sagot ko. Pero sa loob ko may kaba. Kasi ilang araw na kaming nag-uusap ni Nico tungkol sa plano. Isang bagay na hindi ko dapat pinayagan. Sigurado ka ba? Tanong ko sa chat namin kagabi. Oo naman. Gusto naman kitang makasama. Sagot niya.
Hindi ba delikado? Delikado kung hindi tayo mag-iingat. Basta pag sinabi ko kay Kyle, nalalabas ako, dun ka pumunta, dun tayo magkita. Napalunok ako noon at kahit may parte sa akin na gustong umatras, may parte pa rin na excited at gusto kong ituloy yon. Nung gabi, naririnig ko na ang tawanan nila sa labas habang nagiinuman. Walang kaalam-alam ang asawa ko sa kung anong pwedeng mangyari ng gabing yon. Ako ay nasa kwarto, nag-aayos ng sarili, excited na excited. Naligo muna nga ako at nagpabango pa, tapos nagsando. Hindi ako mapakali, hawak-hawak ko yung cellphone ko. At maya-maya nga lang, may pumasok na message. Sa likod ng bahay mamaya. Napapikit ako noon. Ito na. Ito na yung puntong pwede ko pang pigilan. Pwede ko pang itigil. Pero hindi ko naman ginawa. Ilang minuto pa ngang lumipas, lumabas na ako ng kwarto. Tahimik akong naglakad papunta sa likod ng bahay. Madilim doon. Tanging ilaw lang mula sa loob ang bahagyang tumatama sa paligid. At doon, nakita ko siya agad. Nakatayo habang naghihintay. Sandaling katahimikan pa. Pero sa katahimikan na yon, parang mas lumakas ang tibok ng puso ko. Gabi, sabi niya agad nang makita ko. Nakukonsensya ako, Nico. Sabi ko agad. Pero ng mga sandaling yun, Miss Love, mas malakas naman ang emosyon kaysa sa konsensya. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Sagot ko ng mahina. Pero nandito ako. Hindi kita matanggihan kahit na nakukonsensya ako. Dahan-dahan siyang lumapit. Parang binibigyan pa ako ng pagkakataon umatras pero hindi ako gumalaw. Sa halip, hinayaan ko siyang lumapit at yakapin ako. Ano, sigurado ka ba? Nakukonsensya ka pa ba? Tanong niya ulit. Umiling ako. At doon, Miss Love, muli po kaming nagpadala sa init ng sandali. Habang sinusulit namin ang mga oras, pigil ang mga ingay namin. Pero ang mata namin ay punong-puno ng emosyon habang magkatitig sa isa't isa. Kahit buntis ako noon, hindi ko alintana ang lahat. Punong-puno kami ng pagkukulang na pilit naming pinupunan. At sa gitna ng lahat, alam kong mali kasi hindi na ito isang beses lang. Hindi na ito aksidente. Pinili ko na ito. Nauna siyang bumalik sa bahay pagkatapos. Ako ay naiwan doon. Si Kyle, alam kong naghihintay pa rin kay Nico na ang paalam lamang ay magpapaload. Nagtagal pa ako sa likod bahay kung saan nakaupo lang ako at nagdinilay-nilay. Hingal pa rin at pawisan. Pagkapasok ko sa loob, nandun pa rin silang dalawa. Nagtatawanan at nagsimula ng maglaro ng Mobile Legends. Parang wala lang. Pero sa loob ko, alam kong meron. Napatingin ako kay Kyle. Masaya siya at walang kaalam-alam. Gabi, mahal, halika dito. Dito ka muna. Tumango ako at gumiti. Umupo ako sa tabi niya. At habang pinapanood ko silang dalawa, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng konsensya. Isang lihim na unti-unting lumalaki at unti-unting sumisira sa akin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Kasi sa bawat sandali nakasama ko si Nico, pakiramdam ko buhay ako. At yun ang pinaka nakakatakot. Dahil alam kong mali, pero pinipili ko pa rin dahil masarap ang bawal. Sa paglipas ng mga buwan, Miss Love, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman kung gaano na ako kalayo sa tama. 8 buwan na ang tiyan ko noon. Malaki na, pero patuloy pa rin ako sa bawal na sandali. Malapit na akong manganak. Dapat doon na nakatuon ang atensyon ko sa pamilya ko, sa magiging anak ko at kay Kyle. Pero kahit anong pilit kong ibalik ang sarili ko, huli na yata. Sanay na ako kay Nico.
Sanay na ako sa presensya niya. Sanay na ako sa lihim na ginagawa namin na nagbibigay ng kakaibang thrill at excitement sa buhay ko. At yun ang pinakamalaking bagay na hinayaan kong mangyari. Isang hapon, habang nasa labas si Kyle, may inaayos siya sa motor niya. Ako'y nasa loob ng kwarto, nagpapahinga. Hinawakan ko ang cellphone ko. Bala ko lang sanang mag-scroll. Hanggang sa bigla kong kinabahan. Yung lumang account ko. Yung account kung saan kami unang nagkausap ni Nico. Hindi ko pala na-log out. At mas lalo kong nanlamig nang maalala ko na ginamit pala ni Kyle ang cellphone ko kanina para tumawag, para mag-check ng kung ano. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro niya nakita. Bulong ko sa sarili ko. Pero sa dibdib ko, ramdam ko na may mali na. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Basta ang alam ko, biglang bumukas ang pinto. Napalingon ako at doon ko nakita si Kyle. Ibang-iba ang tingin. Hindi man nananakit, pero nakakatakot. Yung katahimikan niya, mas lalong nagbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Alam kong kanina pa niya nabasa yon, pero mas pinili niya na lamang umalis muna para pababain ang tensyon. Kyle, tawag ko na nanginginig ang boses. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang pumasok, kinuha ang phone ko na hawak-hawak ko. At doon pa lang, alam ko na, nabasa niya ang lahat. Gaano katagal? Tanong niya na mababa ang boses. Hindi ko agad siya nasagot. Kyle, makinig ka muna. Gaano na katagal, Gabi? Ulit niya ng mas mariin. Napayuko ako. Ilang buwan na. Mahina akong sagot. Ngumiti siya ng mapait. Pero hindi siya nagsalita. At yun ang mas masakit. Kay Nico? Tanong niya ulit. Tumango ako. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Sa kaibigan ko. Sa kumpare ko. Dagdag niya. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Oo, sabi ko. Akala ko sisigawan niya ako. Sasaktan niya ako. Pero hindi. Umupo lang siya sa gilid ng kama. Tahimik at parang may iniisip. Bakit, Gabi? Tanong niya. Isang simpleng tanong pero wala akong maisagot. Kulang pa ba ako? Dagdag niya. Napailing ako kaagad. Hindi, Kyle. Hindi yun. Ano? Anong meron siya na wala ako, Gabi? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Kasi kahit ako, hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nahulog sa ganitong sitwasyon. Kasalanan ko to, Kyle. Sabi ko na umiiyak. Ako ang may mali. Wala kang kasalanan. Tahimik siya, pero hindi tumitingin sa akin. Sinira mo ang tiwala ko, Gabi. Sabi niya. Mahina pero ramdam ko ang bigat. Napapikit ako noon. Ramdam ko ang sakit sa bawat salita niya. Kahit minsan, wala kang narinig na reklamo sa akin. Hindi kita sinaktan, hindi ako nagkulang. Alam ko, Kyle. Umiiyak kong sagot. Pero nagawa mo. Nagawa niyo. Nagawa mong magpagamit sa kanya habang buntis ka. Dinumihan mo ang magiging anak natin. Dinamay mo siya sa kalandian mo. Lumipas ang mga araw. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pinalayas. Hindi niya ako sinaktan, Miss Love. Pero hindi na siya katulad ng dati. Unti-unti naging malamig siya. Hindi na siya sweet. Hindi na siya masyadong nagsasalita. Parang nagkaroon ng pader sa pagitan namin. At alam kong ako ang may gawa noon. Si Nico, hindi na rin bumalik. Katulad ng dati, bigla na lang siyang nawala. Walang paalam, walang paliwanag. At siguro yun na rin ang dapat. Kasi sa totoo lang, wala na rin siyang lugar sa buhay namin. Dumating yung araw na nanganak ako, Miss Love.
Kasama ko si Kyle sa ospital. Hindi siya umiimik pero nandun lang siya. Hindi niya ako iniwan. At kahit papano'y nagpapasalamat ako doon. Pagkatapos kong manganak, 2 araw kaming nasa ospital. Isang gabi, naglakas loob akong kausapin siya. Kyle? Nasa tabi ko siya noon at nakaupo. Ano yun? Pwede ba tayong mag-usap? Tumango siya. Kyle, sorry no. Sabi ko na umiiyak. Alam kong hindi sapat yung salita na yon. Pero yun lang yung meron ako ngayon. Hindi siya sumagot agad. Alam kong nasaktan kita. At wala akong ibang masisisi kundi sarili ko. Dagdag ko pa. Tahimik pa rin siya. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako agad, Kyle. Pero sana bigyan mo ko ng pagkakataon na itamang lahat. Lahat ng pagkakamali ko. Lahat ng kasalanan ko. Huminga siya ng malalim. At paano mo naman naayusin, Gabi? Tanong niya. Magsimula ulit tayo. Para sa atin. Para sa anak natin. Napatingin siya sa baby namin. Matagal at parang dun siya kumukuha ng lakas. Hindi pa ngayon, Gabi. Sabi niya sa wakas. Parang may kumurot sa puso ko noon. Kyle, hindi pa ngayon. Ulit niya. Kasi sariwa pa. Napayuko ako noon. Pinagkatiwalaan kita. Kayo, ikaw at siya. Wala akong maisagot. Tapos ganun lang. Parang wala lang. Hindi. Hindi ganun, Kyle. Sagot ko. Intindihin mo ang nararamdaman ko, Gabi. Dahil pilit kitang iniintindi. Hindi kita iiwan. Dahil sa anak natin. Napatingin ako sa kanya. Pero wag mong asahan na magiging okay agad ang lahat. Tumango ako. Kahit anong mangyari, Kyle. Maghihintay ako. Hihintayin ko. Hanggang sa mapatawad mo na ako. Hindi siya ngumiti. Pero kahit papano, hindi rin siya tuluyang lumayo. Ngayon, Miss Love, dala-dala ko pa rin ang bigat ng nagawa ko. Araw-araw, sa bawat tingin ni Kyle na hindi nakatulad ng dati. Sa bawat katahimikan sa pagitan namin. Alam kong kasalanan ko yun. May mga bagay na kayang ayusin ng panahon. Pero may mga sugat na mananatili habang buhay. At ito, isa na to doon. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ba niya ako ng buo. Hindi ko rin alam kung babalik pa sa dati ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado. Ito ang pagkakamaling kailanman ay hindi ko na uulitin. Dahil minsan, isang beses lang na pagkakamali, masisira ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay at karanasan. Maraming salamat, Miss Love, sa pag-share ng istorya ko. Muli, ako po si Gabi.